ko alam kung ano yung mga nilalagay, parang gold yun. Open your mouth. Just hold it, don't chew. Wala ako nakikita mga ibang mga mall. May Tim Hortons dito. So ito yung makikita nyo paglabas. So, guys, tignan nyo house daw to. Napakalaki. Ganda. Actually, hindi ko alam kung ano church gate kasi name. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon sa video po na to tayo po ay mag-e-explore sa Connaught Place or yung Connaught Place is yun yung area dito which is parang business district siya, parang napakadami ng mga fashion brands, napakadami ng mga restaurants at kung ano-ano pa yan. So this one is our last episode in halos dito sa New Delhi dahil lilipat na tayo sa Mumbai tomorrow. Grabe, kaya ako napipikit-pikit guys kasi napakainit ang hangin dito para ako nasa loob ng air fryer. So today is June 10 at ang klima at temperatura dito, grabe, 43 degrees Celsius. Pinakamainit sa Pilipinas na experience ko, 38 o 40 lang ata. Dito 40, ano ba sabi ko? 43 ba? Ayun, 43 pala. So ngayon, mag-grab ako, mag-Uber ako papunta doon sa Connaught Place. Merong option na train, kaya lang kasi ayoko guys mag-train kasi napaka-hassle. But ngayon ay mag-Uber tayo, so ang babayaran natin is 209 Indian rupee. Let's go! Okay, so ngayon nakasakay na tayo sa Uber. Walang gaanong traffic. Ito yung itsura ng daan dito kung hindi nyo pa nakikita sa mga previous vlogs. So medyo malayo yung Connaught Place, though may train option nga o yung metro option. Kaya lang kasi guys, interchangeable yung lanes. Interchangeable ba? Ganun ba yung term? So yung tipong lilipat pa ako ng lanes, ayoko nang maligaw-ligaw. Nung tinignan ko, ang mura lang naman nung Uber, parang pumapatak lang na 170 pesos sa atin. So nag-Uber na lang ako. Though mas mura yung train. Kapag ka train is 30 rupees lang. Ayan yung conversion lalagay ko dito. Mas mura siya. Kaya lang kasi guys, gusto ko kasing sa trip na to maging convenient for me. Tapos maging less hassle. Parang gano'n yung mga gusto ko. Yung hindi mapapagod gaano and hindi gaano naka-DIY. Dahil aside from first time ko dito sa lugar na to is gusto ko yung tipong hindi ako kakabahan na baka maligaw ganyan. Though, sa susunod na pupuntahan natin after this country is DIY tayo mostly doon. Okay, so if ever kami hula kayo, drop the comment below or comments kung ilan man gusto nyong ihula, okay? So yun, tara, mag-ready na tayo kasi malapit na yung ating stop. Okay guys, ayan, bumili ako dito sa Burger King, 522 Indian rupees. So boneless chicken wings, fries, and burger. Kasi puro na tayo Pizza Hut, tapos McDonald's. So iba naman. Ayan, so kinakain ko yung boneless chicken wings na parang wala siyang nuggets na maanghang. Ang hang niya. Though so far sa lahat ng mga pinitang fast food, ito yung pinaka-fast. And guys, yung itsura ng fries. Okay guys, so ngayon mag-try tayo ng fire pan o yung umaapoy na inilalagay sa bibig. And actually, ayan, mayroon ako nakita dito. So ayan yung itsura niya and tanongin natin kung magkano. So usually ito siya guys. Ayan, inilalagay sa bibig. So hindi ko alam kung magkano. Ayan, tanongin natin kung magkano. Wala kasing price na nakalagay. I-try natin after nila. Ayan guys. Tignan nyo, ginagawa na. Hindi ko alam kung ano yung mga nilalagay. Parang gold yun. What's that? It's honey. Honey, okay. Ayan, tignan nyo. Hindi ko alam kung paano nagliliyab yan. Sige guys, i-try na natin. Actually, 40 rupees to, if ever, kung gusto nyo. Ayan, tignan nyo. Oh. Dinadali-dali rin ni Kuya. May ice. May ice daw. Okay guys, i-try na natin. That's fire pan. Ice pan. Ice pan. Okay. It's different from fire pan? Yes. Okay. It's so big. No, come here, open your mouth. Open your mouth. Just hold it, don't chew. No, swallow. Don't chew it, just try to swallow it. Yeah, it's too long, but just slowly. It's so icy actually. Yeah. Don't chew it like Dalawa yung kanila. Isang ice at isang fire. Yung binigay sa akin yung ice. Hindi yung fire. Gusto ko sa akin merong sinisindihan pero hindi yun yung binigay sa atin. Pero at least na-experience natin. Masarap siya. Nabigla ako guys. Kasi usually, ang dapat na i-avail ko is yung parang may inaapoy. Pero ang binigay sa akin is yung may yelo. So ayoko nang ulitin kasi napaka-grabe sa bibig. Pero matamis siya. Para siyang candy. Na super lamig. Kaya lang parang feeling ko kanina mabe-brain freeze ako. Pero nahihiya ako, nakatapat sa akin lahat sila. And so andito ngayon tayo sa Connaught Place. Ayun yung itsura ng Connaught Place. Noon hindi ko alam kung saan tayo sasakay dito pa uwi. Pero mag-Uber pa din tayo. Lang hindi natin natatry yung panipuri. Tapos alam nyo, dahil dun sa kinain ko, parang feeling ko naggasgas yung ngalangala ko. Yung ganito
Yun nandun. Kasi dahon yun eh. Tapos napakalaki. Akala ko naman pagka kakausapin pa lang niya ako tapos igagano sa akin nung pala nang agad. Yan, ito yung itsura ng Connaught Place. Puro mga tindahan. Ganyan. Para siyang outdoor mall. Ganun yung itsura niya. Wala ko nakikita mga ibang mga mall, ay mga brands na big brands. Parang sa kabila ata yun, yung parang may Uniqlo, H&M. Namali ata ako ng daan. Doon ang ginagawa ko, naghahanap na lang ako ng sikat na landmark para din ako magpapa-grab. I mean, ng Uber. Okay, so kinabukasan na to ng video natin doon kahapon sa mga previous clips. At ngayon, nag-check out na ako dito sa home at F37. At pupunta na tayo ngayon sa Mumbai. And actually, gusto ko lang idugtong tong video na to dito para makita nyo yung way from here going to New Delhi Airport, I mean yung Indira Gandhi Airport plus papunta doon sa mismong Mumbai. Okay? So, let's go. Ayan na guys. Let's go. Aalis na tayo. Hello. Malapit na tayo sa Terminal 3 dito sa airport at tinitingnan niya ako. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya. Few minutes na lang is ando na tayo. Let's go. Okay guys, andito na tayo ngayon sa Terminal 3 dito sa Indira Gandhi International Airport. Though, domestic flight ang ating gagawin for today's video. Parang mas maganda to. Ito din ba yung terminal nung una? Parang mas maganda to guys. Like literally. So, pwede daw yung boarding pass na nasa cellphone. Kasi naghahanap sila dito ng mismong boarding pass. Eh, di ba usually hindi nyo pa naman makukuha yung boarding pass unless mag-ano kayo, mag-check-in. Okay, so nakapila na tayo ngayon. And ayan, nakikita nyo ito nasa likod ko. Napakahaba guys ng pila. Like letter E, yung mismong parang check-in area na parang ganito sa atin sa Manila. So letter E, yun yung Air India na area. Kasi Air India yung airline natin ngayon. And alam nyo, nag-worry ako ng slight dahil 15 kilos lang yung baggage allowance Air India. Eh usually, di ba nga 20 kilos pataas at heavy packer tayo, di ba? So, yun ang iniisip ko guys, like baka mamaya mag-extra baggage fee tayo. So, feeling ko at nilulook forward ko naman na magkakaganon. Pero kung hindi, babait sila. Dahil yung flight natin going back to the Philippines is 20 o 30 pa ata yung ating allowance. So, gets nyo yun, 20 tayo papunta dito sa India, tapos yung domestic flight 15 lang yung max, hindi pwedeng mag-add. Tapos pauwi sa Pilipinas 30. So, hindi magkakamukha yung baggage allowance ko na naka-default sa mismong ticket ko, di ba? That's the problem. Okay guys, so nakalagpas na tayo dun sa security dito sa mismong airport. At alam niyo, napakahigpit ng security dito. Like parang 2 times ako napabalik dun sa mismong simula ng security bago makaalis. Kasi kailangan lahat ng metals, chine-check nila lahat ng metals. Kasi merong daw history dito na parang bombahan. Kaya napaka-strict nila. Tapos yung babae, nakahiwala yung babae. Kaya guys, napaka-strict talaga. And ngayon, nandito ako ngayon sa KFC. Kakain ako muna bago tayo umalis. Bago tayo magpunta ng Mumbai dahil medyo mahaba-haba yung flight. Kahit domestic flight lang siya, mahaba. Ang dating ko doon 5 PM. Anong oras pa lang? Anong oras pa lang ba? 12:51 pa lang. So medyo mahabang flight. Hindi tulad sa Pilipinas na parang ang mga domestic flights lang pinakamatagal na ata 2.5 hours or so, di ba? So ayun yung mga food dito. Yung mga burger and chicken. So tingin ko ang ordering ko burger and chicken. Let's go! So yan, kumain tayo at umorder tayo sa KFC. Ang presyo na binayaran natin ay 693 rupees. So may isang burger, may fries, merong chicken wings na boneless ata. Binabawi ko na hindi boneless. Tapos may lava, choco lava cake. Tapos may dipping sauce. Tapos merong drinks. Nagmamadali tayo kasi malapit na yung boarding time natin. Masarap yung chicken. Kakain muna ako kung mamadali ako. Work lang. Ayan na. Let's go. Gate 27 yung nakalagay sa boarding pass. Pero gate 30 yung mga nakalagay sa screen. I'm so excited. Pupunta na tayo sa entertainment part ng India, sa Mumbai. Kasi diba usually sa Mumbai doon nag-originate yung parang Bollywood, ganyan. I mean, doon ginagawa. Or doon nag-originate. Or kung ano pa man. Let's go. May Tim Hortons dito. Botany. Though alam nyo guys, to be honest, hindi siya mabaho pero medyo amoy smoke siya. Amoy parang yosik, ganun level. Ayan, so dito na tayo ngayon sa boarding gate. And actually boarding gate number 32. Boarding gate number 27 nga, di ba yung nasa mismong boarding pass. And gusto ko lang i-share sa inyo guys na, di ba 15 kilos yung allowed sa akin. Tapos ang kilo kasi ng maleta ko is parang 22 ganyan. So expected ko naman na magbabayad. At kapag kayo magbabayad kayo ng excess baggage dito, ang babayaran
babayaran nyo is magkano? 630 rupees per kilo. So 630 rupees per kilo, yun ang inyong excess. Total na binayaran ko is 4,410 rupees. O diba? Grabe, ang mahal-mahal. No? Nung kinumpit ko kung magkano yung 4,410, 3,099 pesos. So medyo mura ko nakuha yung mismong flight na to. Itong Air India na to. Like, wait lang. Ko-compute ko kung magkano. 1,223 rupees lang. So ang presyo niya in peso is 4,343 pesos. So parang medyo mura lang talaga siya sa domestic flight. Tapos ang haba pa ng flight. Kaya lang binawi nga sa excess baggage. Kasi hindi kayo pwede mag-add-on ng parang kilo. Parang 15 kilos lang maximum. Then kapag kunyari, sumobra kayo ng isa, 630 rupees na agad. Ganon. Kaya, di ba? Napaka-duga. Though, ay okay lang naman siya kasi LCC to eh. As far as I know, is para siyang Cebu Pacific or para siyang Air Asia sa atin. Ganun. So if ever kung hindi siya LCC, correct nyo na lang ako, mag-comment kayo sa comment section. I will accept that part. Pero kasi so far, nung nag-research ako ng pinakamurang flights, is itong Air India saka Indigo. Yun yung pinakamura na nakita ko. Okay guys, so nandito na ako. Right. So, nandito na tayo ngayon sa aeroplano at alam nyo, maganda naman pala itong Air India. Meron dito mga screen, parang TV, tapos may entertainment ito, something yan. So, English. So, 32A yung upuan ko. And meron naman dyang mismo window. So, ayan na. Though parang walang English siya. May English. Ayan, Devil Wears Prada. Pero karamihan Bollywood. So, yan. So, if ever gusto nyo ng Kings, may Kings din dyan. Ayan, kung gusto nyo. Tapos, aside from that, is, wait, ang bagal. Paano ba to? Wait, kinakain ako. Pero ang point is, meron siyang ganito. Tapos yung leg room, malaki naman pala. So, parang feeling ko, hindi ata siya LCC. Hindi ko alam kung LCC siya. Tapos, may kasama pagkain to. Plus, ito. Meron pag-earphone. Tapos, ayan. Diba na ganyan. If ever din. Tapos may aircon din. Kaya malamig naman. Hindi siya mainit. Maluwag. Dapat mag-airline review ako. Kaya lang guys, kahirap mag-airline review kapag sinasabay mo siya sa travel vlog. Like, maganda siguro kung kunyari airline lang, ganyan. So parang nahirapan ako sa paghahati ng pag-alis ka sa Mumbai. Yung last day ko sa Delhi, tapos yung papunta ko sa Mumbai at pagdating ko sa Mumbai. So parang hindi siya magiging sunod-sunod o parang mawawalan siya ng istorya. Siguro sa susunod, titingnan ko kung paano ko siya mas mahahating mabuti. Ayan, bubuksan ko lang para makita nyo. Diba, nakikita nyo? Ay, yung itsura ng labas. So, yung sinabi ko po kanina, medyo fake news pala yun. Diba sinabi ko kanina parang matagal yung biyahe. 2 hours lang pala. More than 2 hours. Saglit lang pala ang biyahe, guys. Mali pala yung nakita kong flight kasi ang dami kasing flight sa notes ko. So, mali pala. Siguro ang nakita ko is yung Malaysia to Delhi. Ganun. Okay, balikan ko na lang kayo later. Bye-bye! Kasi maingayin yung mga katabi ko. Let's go. Let's sleep for a while, for a minute, for an hour. Ayan guys, so palabas na tayo. Nagpahuli tayo dito sa Air India na flight. Ayan, natika nyo. Ang ganda ng business class, no? Doon hindi pa to business class, sa harapan pa pala. Ayan, itsura ng business class, diba? Tara na. Paalis po dito sa India yung nasasakyan nating flight. I mean, ang airline, Indigo. Let's go! Oo nga pala, hindi ko pa nasasabi. Welcome to Mumbai! Wow! Mukha akong ewan, mag-isa ako dito naglalakad. Nagpahuli kasi ko. Pero, kaya malakas ang loob ko. Wala naman kasi immigration dito. Kaya hindi tayo masosolo ng immigration. Dahil domestic flight. Let's go! Ito yung itsura ng mismo Mumbai Airport. Though, hindi yun yung pangalan na. Baka akala nyo yun yung pangalan. Ilalagay ko dito sa screen yung pangalan ng Mumbai Airport. Mahaba eh. Letter C simula. Parang haba, ganun. Alam nyo, hindi ko alam kung mapapanood niya to. Pero kasi, ngayon kasi nag-release yung ating vlog about sa Old Delhi. Yun in-explore natin kasama natin si JD. Tapos nag-story tong si Jude Alejo. So shoutout sa Jude Alejo. Natuwa ako sa iyong IG story. Nag-story siya ng video natin. Like, tinag niya tayo. Nag-binge watch daw siya. Hiningal ako sa kalalakad. Alam nyo kung ano inisip ko nung nalaman ko binge watch? Ay shit, para namang Netflix naman yan guys. Sorry, Stranger Things. Sorry. 13 Reasons Why. Sorry, kung ano pa man yung mga naabutan kong Netflix series dati nung hindi pa ako busy. Ako na ngayon binibinge watch ng madlang people. Grabe, napakahaba naman pala ng lakarin dito. Akala, ano to? Panran? Panran ba to? Panran? Ito naman ang gusto ko, meron siyang pa-walkalator. Usually, mga walkalator, yung nagsasalba sa atin sa pagod. Diba? We're walking at the same time, we're moving. Nakalagay ito, go on a paid holiday. Wow, sana all paid yung holiday. Ay, ang ganda naman nito. Hindi ko ma-explain kung ano, kaya hindi ko masabi sa inyo. Baka mamali na naman ako i-correct nyo ako dyan sa comment section. Ayan, yung itsura. Grabe, ang ganda ng arrivals hall. I mean, hindi pa to arrivals hall. Makakuha pa lang to ng maleta. Ang ganda, guys. Grabe. Hindi ko
expect na ganito kaganda ang airport ng Mumbai. Like, oh, literally. Wow. Ganda guys. Nakakatuwa lang talaga. Kasi wala pa ako nakikita na gaanong vlog about this one na Filipino. So kung meron man, i-comment nyo sa baba para mapanood din ng mga other madlang people natin dyan sa comment section. Okay? But for now, let's focus muna kung ano ang mga ganap natin for today's video. Pupunta muna tayo sa ating hotel, then magpapahinga tayo kasi bukas, first full day natin dito sa Mumbai. Let's go! Ayan, so ito yung makikita nyo paglabas. So ang pagka-exit kayo sa kaliwa, kapag pa-departures naman sa kanan, okay? And usually dito sa Mumbai Airport, napakadaming mga layover ito. So from there, dun pa lang sa loob, tatawagin na kayo na wag na kayong pumunta dito. Pumunta na kayo dun sa isang flight nyo. Basta maiintindihan nyo yun kapag nandito na kayo. Hindi ko siya ma-explain kasi usually may ganyan din naman sa NAIA pagka-transfers. Ganun, tatawagin pa lang dun mismo, sa mismong pagbaba pa lang natin sa tube. Tingnan nyo guys kung gaano kaganda yung mismong airport dito sa Mumbai. Grabe, masyadong na-exceed yung expectation ko. Super ganda talaga. Pagka nagpunta kayo dito, makikita nyo, like kaya niyang makipaglaban sa New Delhi o Indira Gandhi Airport. Plus sa mga ibang airport na napuntahan ko sa Southeast Asia. Like literally. So lumabas na tayo. Though hindi muna tayo uuwi. Magtitingin na muna tayo dyan ng fast food. Dahil pagkadating natin doon sa mismong hotel, gusto ko hindi na ako lalabas. Gusto ko rest day na muna. Ganun muna. Yan. So ito yung itsura dito. Ngayon, maghanap na muna tayo ng pwedeng makainan. Though parang yung mga kainan dito, wala siyang mga upuan. Like yung upuan na may aircon, ganun. I think magpapadeliver na lang ulit ako. Wala akong wala akong parang gustong ma-try dito. Saka ang init guys. Super init. Okay, so ngayon dito na yun tayo sa P4 West. So, dito yung abangan na mismo Uber. And ayan, tignan nyo, ito yung itsura. So, ayan, nakikita nyo Uber Green nakalagay. So, tignan nyo naman, meron dito tornado. Okay, abangan natin. Wala pa tayong nakikita na makakamatch natin dito. Pupunta pala dun sa kabila. Let's go muna. Papakita ko sa inyo. Okay guys, so finally nasa Uber na tayo at na-pick up na rin tayo ng kasama natin. And alam nyo, medyo mahirap mag-research or ang tawag dito yung mag-navigate ng mismong kotse dito kasi super traffic, ganyan. Tapos, buti na lang ang ating Uber driver. What's your name? Akshay. Axel. Hi. Axel picked me up to the pick-up point and I really commend him for that, diba? In English ko para maintindihan niya, guys. So ngayon, it's already 7:18 PM at kanina pa ako dumating dito. Medyo antagal nung pagitan, no? Kanina pa akong 5 o'clock something ata dito sa mismong Mumbai. Tapos ngayon pa lang tayo nasakay. Ganon ka rush hour ang nangyari dito. Tapos businahan pa ng businahan. Tapos napakainit pa. Tapos 1 hour ata yung layo ng mismong hotel natin dito sa Mumbai. And separate video ko naman i-share sa inyo kung ano yung hotel natin kasi syempre 'di ba separate lagi yan, exclusive ang hotel room tour kahit mapamalaki o mapaliit ang hotel. Okay, nagtataka siya kanina bakit daw ako humahawak ng camera, sabi ko sa kanya tayo ay nagba-vlog. Okay, so balikan ko na lang kay mamaya or kapag ka nasa daan tayo papakita ko sa inyo yung mismong daan. Ayan guys, tignan nyo, meron silang pa-bridge din dito, isipin nyo ganyan pala dito sa Mumbai, 'di ba? Tapos ayan, napaka highly urbanized, no? Though sa mga videos hindi ganyan yung nakikita natin, pero ayan, pinakikita ko sa inyo ngayon kung gaano kaganda yung Mumbai. At alam nyo, kung ko-compare ko siya tapos yung Delhi, parang mas nagagandahan ko tong Mumbai ng di hamak. Like I think Mumbai is way better than Delhi in terms of infrastructure, in terms of cleanliness, in terms of everything. Tingnan nyo, ganda may mga ilaw-ilaw pang ganyan, kakatuwa. Mas maganda tong Mumbai guys. Ayan, tignan nyo, medyo tumatraffic na dito, o toll gate lang yan. Ang daming building, parang BGC dun, grabe. Ayan, tignan nyo, meron sila ditong bridge din, napakaganda guys. Like parang sa atin din yan no? Yung sa Cebu, meron ako lagi nakikita ganyan sa Cebu. Natutuwa ako kasi tinuturo niya sa atin kung ano yung mga magagandang pwedeng video dito sa mismong Mumbai. So kaya nabibidyohan ko din. Kasi nagka-cellphone ako ngayon actually. Nagre-reply ako sa mga comments doon sa Explore Old Delhi vlog ko. So maraming salamat sa mga nag-comment. Kaya if ever kayo, kung meron kayong gustong i-comment nyo lang guys. Nagbabasa ako ng comment section like literally. And ayun na, nagre-reply ako kasalukuyan ngayon. May nag-comment, merong bagong subscriber tayo, si Will888. New subscriber po, parang mainit din yung suot na polo shirt nyo. Black color generates heat, more heat. All the best po, sabi niya. Ang sagot ko lang po sa lahat po ng nagko-comment ng ganyan, pasensya na po. Talaga pong super favorite ko po yung black. Almost 80% ng wardrobe ko ay color black po talaga. Kung mapapansin nyo sa lahat ng mga videos ko, parang majority black yung suot ko, ganyan. Kapag ka hindi black, okay, pero usually talaga black talaga. Tingnan nyo yung suot ko ngayon, black din,
Kaya kahit mainit siya, wala. Yun talaga gusto ko eh. Tapos at the same time na favorite color ko siya, pag black kasi guys, nakakapayat. Parang feeling ko kapag kunyari, ang kilo ko kunyari 85 kilos, parang feeling ko pag suot ko yung black, 60 na lang ako, ganong level. Uy! Guys, tignan nyo house daw to, napakalaki. House of what? A house of who? Ambani richest India richest richest in India. India. Ambani is Beti. Tignan nyo guys, house yan. Kala ko mall o hotel. Ang laki, talagang mansion. Who is he? She? Richest Nisha Ambani Ambani. Hindi ko naintindihan guys, pero yun daw, si Amani daw, richest dito sa India. Thank you so India. much for the facts. Yung pinakita niya doon, yung Armani, yun pala yung millionaire. I mean, richest daw talaga dito sa mismong India. At siya daw yung may-ari ng Gio. Ayan wait, hindi nyo nakikita pero ayan Ay, wait, basta yan yung Gio, yun nandiyan sa mga poster. Yung Gio network daw dito yan, parang Globe, Smart, TM, Talk and Text, parang ganyan. O diba, may natututunan tayo kay Kuya. Galing. Ayan guys, tignan nyo, ito daw, tunnel daw to pababa, ginagawa daw. Kaya lang ginagawa pa siya ngayon. Ay, bakit parang gawa naman na, this one. Oo. Nakakatuwa kasi lahat pinakikita niya sa atin, guys. Ito yun. Ito ba yun? Hindi kasi kami nagkakaintindihan, guys. Kaya kung ano-ano na lang binibidyo ko ngayon. Pero he's teaching me all the facts about Mumbai. O, diba? Na-appreciate ko yun. Bibigyan natin doon ng karagdagang alam nyo na. Ganda church gate guys. Ganda. Actually hindi ko alam kung ano church gate kasi name. So hindi ko alam kung church talaga siya or museum or kung ano pa man. Diba? Ganda. Hello guys! So dito na ngayon tayo sa ating hotel. At actually ngayon, sa part na to, pag-uusapan lang natin yung summarization na nangyari from there sa Delhi going here sa Mumbai. Okay? So, guys, alam niyo, nung pag-alis ko sa Delhi, okay naman siya. Hindi naman traffic pala kapag katanghali. Ewan ko kapag ka nagpunta kayo dito. Tapos, by the time na nag-check-in ako, ganyan, nandun ako mismo sa airport, ang naging problema lang is yung check-in baggage. Kasi di ba nga sabi ko nga sa inyo, 15 kilos lang talaga. Yun ang max. Hindi pwedeng mag-add sa website. Kaya nagbayad ako. 4,410 rupees as far as I remember yung binayaran ko. So, yung conversion lalagay ko dito. So, yun yung binayaran ko. Tapos, pagdating natin sa Mumbai, napakadali lang. At, mas maganda pa ang airport ng Mumbai kasi sa New Delhi. Kaya ako natutuwa. Kasi feeling ko parang mas highly urbanized to. Ewan ko pagka napunta kayo magkumpara. Pero for me, opinion ko lang po baka mamaya may mag-comment na naman na sabihin gano'n, hindi pala ganyan. Pero ako, opinion ko lang na parang dito yung parang Makati side, Taguig side, ganung level. Though hindi ko pa na-explore, based lang sa first impression ko, ganyan. Tapos, papunta dito sa mismong hotel ko, medyo pricey siya, kaya hindi na ako Uber XL, nag-Uber Sedan na lang ako. So, ang bill ko is 996 rupees dapat. So, ilalagay ko dito yung conversion. Pero, since si Kuya, nakita niyo naman, napaka-informative. Natuwa ako kasi ganun yung gusto ko as a informative content creator. Alam niyo yan. So, nagbigay ako sa kanya ng 1-2 as a tip. Tinipan natin siya ng 200 rupees, di ba? So, andito na tayo ngayon sa mismong Mumbai and so far wala naman akong masabi pa ngayon kasi syempre kalalapag lang natin. Kaya if ever, sa mga susunod na araw ko na lang sa inyo, sasabihin at ikikwento, okay? Yun lang naman ang ating ganap ngayon. And makikita nyo sa mga susunod na video kung ano yung ganap itong hotel natin. Kasi to be honest, yung hotel natin ay yung paligid niya hindi ganun ka-appealing to the eye. Parang Old Delhi vibes, guys. Di ba iniwasan ko yung Old Delhi vibes? Na tipong parang ang luma, magulo, ganyan. So parang medyo magulo yung paligid ng hotel room natin. Though, gabi kasi, ewan ko pagkamaga kung ganun. And papakita ko naman sa inyo sa mga susunod na video, okay? Though maganda naman siya. Simple, bagong renovate, ganyan. So, update ko na lang kayo sa mga susunod na vlogs. Okay? Maraming salamat, guys. If ever kung umabot kayo sa part na to, please comment, time for Mumbai! Okay? So, merong exclamation point naman. Okay? Maraming salamat, guys. Pagod na pagod ako. Ngayon, sa susunod na video, magiging energetic na naman tayo at magiging excited na naman tayo sa ganap natin dito sa Mumbai. Okay? Thank you guys so much. Again, kapag meron kayong gustong itanong sa akin, gusto nyo mag-PM, ganyan, make sure to follow me sa akin Instagram account para makapag-interact tayo sa bawat isa, okay? Kapag kapagod ako, mag-voice message na lang ako sa inyo. Kapag naman may time ako, magre-reply ako sa inyo, okay? Thank you guys again. So, yun lang. Thanks!